Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update ngayong araw. Breaking news po muna tayo ayon sa ating European Center. Ito nga pong low pressure area na nasa eastern section nga ng ating extreme northern Luzon, ay tumaas ang tsansa nito na posible nga po siyang maging isang bagyo. Ito nga po yung muna aangat patungo nga dito sa may parte ng Taiwan at dahil nga lalakas yung ating high pressure area sa may parte ng Japan, ito nga po ay muling bababa. At dito nga po mag-i-intensify po siya bilang isang bagyo. At posible nga umabot pa nga po ito hanggang tropical storm category. At ito'y posibleng magkaroon ng landfall scenario dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Again, inuulit natin. Ito nga po ay advanced prediction ng ating European Center. At yung bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mataas nga rin po ang tsansa niya na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung hindi nga magbabago ang kanyang senaryo, ito naman po ay posibleng maging si Bagyong Hana. Sa ngayon nga po, patuloy na nakakaapekto sa ating bansa itong southwest monsoon at yung low pressure area ay posibleng nagdudulot ng pag-ulan dito nga sa may Cordillera, sa may Aurora and Quezon. Asahan po natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Yung ating habagat naman ay makakaapekto po yan sa may Metro Manila, Bicol Region, Palawan, Visayas, and Mindanao at yung natitirang bahagi pa ng Luzon. Iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan, gaya nga ng sinabi natin, mainit yung ating temperatura ng karagatan at dahil nga sa paglakas pa, dahan-dahang paglakas ng El Nino, dahil dito magkakaroon nga po tayo ng mga posibleng mas malalakas na bagyo, kaya kailangan po tayo maghanda. Hindi porket El Nino ay mainit at maalinsangan ng ating lagay ng panahon, aasahan po natin dyan yung mga posibilidad na mas mabubuong mas malalakas na posibleng sama ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung low pressure area. Bukas nga po, August 23, ito nga po as low pressure area pa rin. Andito pa rin po yan sa eastern section ng ating extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng August 24, aangat po yan dito sa may parte ng ating Taiwan. At yung isang bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng August 25, dito nga po dahan-dahan po siya nag-i-intensify yung ating low pressure area. Pagdating naman po ng Sabado, August 26, dito nga po, bababa po yan sa may extreme northern Luzon muli. At pagdating ng August 27, dito nga po bilang isang ganap na bagyo. Posible nga po siyang pangalanan na ng ating bagong pag-asa DOST na si Bagyong Goring. At mapapansin natin, nasa eastern section po yan ng parte ng Tugigaraw. At pagdating naman po ng August 28, bababa pa po yan, yung pinakasentro niyan dito sa may parte ng Central Luzon at hahatakin yan yung ating habagat. At ito nga po yung bagyo sa labas ng ating bansa, magda-downgrade po muna yan bilang low pressure area at lalakas muli yan bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 29, mas lalakas nga po itong bagyo na nasa eastern section nga ng northern Luzon at apektado po yan itong malaking bahagi ng northern Luzon at extreme northern Luzon. At papalakasin po niyan yung habagat, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan. Dito nga po, yung isa namang bagyo ay nag-i-intensify na muli bago yan pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng August 30, mapapansin nga po natin dito dadaan yan sa may parte ng extreme northern Luzon, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga makakaranas na naman po tayo ng masungit na panahon dahil nga dito sa posibleng bagyo. Pagdating naman po ng August 31, posible nga po ito idediretso sa may parte ng China at ito nga po mas lumalakas na yung isa pang bagyo na posibleng maging si Bagyong Hana pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility.
Pagdating ng September 1, possible nga po September 1, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay mataas ang tsansa na umabot ito ng hanggang typhoon category at tinahatak na nga po niyan yung ating habagat na magdudulot nga ng pag-ulan sa ating bansa. Ito naman pong iminomonitor natin na panibago pang isang bagyo na yan ay aalamin po natin sa mga susunod na oras kung saan nga ba yung posibleng senaryo niya, kung ito pa ay posibleng magkaroon ng landfall scenario or dito aangat lamang yan sa may parte ng Taiwan o dadaan lamang yan sa karagatan ng extreme northern Luzon. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng senaryo nitong dalawang posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.